Sa tahimik na bayan ng Jones sa Isabela, kilala ang pamilya ni Brian sa kanilang kasipagan at kabutihan. Si Brian, isang 12 taong gulang na bata, ay magsisimula pa lamang sa grade 7. Sa kanyang murang edad, marami na siyang napatunayan. Hindi lamang sa kanyang pag-aaral kung saan lagi siyang kabilang sa top 10, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanyang nanay sa kanilang maliit na panaderya. Isang umaga, nagising si Brian ng maaga upang tulungan ang kanyang nanay sa paglalako ng mga tinapay. "Brian anak, gising na. Maaga pa pero kailangan na nating maghanda," tawag ni Aling Maria mula sa kusina. Agad namang tumayo si Brian mula sa kanyang higaan. Kinuha ang kanyang damit pang araw at mabilis na bumaba upang sumali sa kanyang nanay. "Ma, ano pong ilalako natin ngayon?" tanong ni Brian habang inaayos ang kanyang bisikleta. "Magdadala ka ng pandesal, pandikoko, monay, cheese bread at Spanish bread. Marami tayong stock ngayon kaya kailangang maubos natin ito," sagot ni Aling Maria na abala sa pag-aayos ng mga tinapay sa mga basket. "Sigurado po ako mauubos natin lahat yan, ma. Marami naman pong bumibili sa akin eh," ani Brian na may ngiti sa labi. Siya ang nagbebenta ng ilan sa mga tinapay nila gamit ang kanyang bisikleta upang makapunta sa iba't ibang lugar sa kanilang bayan. Si Mang Tonyo, ang tatay ni Brian, ay isang security guard sa isang malaking establishmento sa bayan. Madalas siyang gabi kung magtrabaho kaya't bihira siyang makita ni Brian tuwing umaga. "Brian anak, mag-ingat ka lagi sa pagbebenta ha. Huwag kang pupunta sa malalayong lugar," paalala ni Mang Tonyo bago umalis patungong trabaho. "Opo pa, mag-iingat po ako," tugon ni Brian na puno ng respeto sa kanyang tatay. Bukod sa kanyang magulang, isa pang mahalagang tao sa buhay ni Brian ay ang kanyang tito si Leo. Si Tito Leo niya ang nagturo kay Brian kung paano magbisikleta. "Dapat matutunan mo to, Brian. Alam mong malaking tulong to sa iyo sa pagtulong sa iyong nanay," wika ni Tito Leo niya isang araw habang tinutulungan si Brian sa pagbabalanse sa bisikleta. "Pero tito, sabi po ni mama at papa delikado raw po," nag-aalalang sabi ni Brian. "Oo, pero kailangan din nating matuto na maging responsable at mag-ingat. Ako na bahala kay tiya at tiyo," tugon ni Tito Leo na may kasamang ngiti. Madalas na 2 araw lamang nananatili ang tiyuhin niyang si Leo sa bahay nila Brian bago ito muling mawala ng ilang buwan. Hindi alam ni Brian ang trabaho ng kanyang tito dahil hindi ito pala kwento. "Brian, tara na. Ituturo ko sa iyo yung bagong ruta papunta sa plaza," yaya ng tiyuhin niya isang umaga. "Sige po tito, tara na," masayang sagot ni Brian. Sa bawat pagbisita ng kanyang tiyuhin na si Leo, palagi niyang pinapakita ang pagmamahal at suporta sa kanyang pamangkin. "Alam mo Brian, bilib ako sa iyo. Sa edad mo, napakasipag mo na at ang talino mo pa," papuri ng tiyuhin niyang si Leo isang gabi habang sila ay nagkwekwentuhan sa labas ng bahay. "Naku, salamat po tito. Gusto ko lang pong makatulong sa pamilya namin," sagot ni Brian na may ngiting nagmumula sa puso. Sa araw-araw na paglalako ni Brian, naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang araw habang nagbebisikleta siya papunta sa palengke, nakita niya ang ilang mga kaibigan. "Brian, ang aga mo yata," bati ni Jun, isa sa mga kaibigan niya. "Oo, kailangan eh. Marami kaming panindang tinapay ngayon," sagot ni Brian. "Ingat ka palagi pre ha, baka mapagod ka masyado," paalala ni Carlo, isa pang kaibigan niya. "Ayos lang yan, sanay na ako," nakangiting sagot ni Brian habang pumadyak ng kanyang bisikleta papunta sa palengke. Sa kanyang isip, alam niyang ang bawat pagod at pawis ay may kalakip na maganda para sa kanyang pamilya. Habang naglalako, napansin ni Brian ang ilang mga tambay sa isang kanto. "Oy Brian, panis na ba yung mga tinapay mo?" tukso ng isa sa mga tambay. "Di po, sariwa at masarap po to. Gusto niyo po bang bumili?" magalang na sagot ni Brian. "Naku, wala kaming pambili niyan. Ang mahal-mahal naman kasi," sabi ng isa pa na may halong pangungutya. Kahit may halong kaba, hindi naman nagpatalo si Brian at nagpatuloy sa kanyang paglalako. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at tukso, hindi naman sumuko si Brian sa kanyang pangarap na makatulong sa kanyang mga magulang at makapagtapos ng pag-aaral. Sa bawat padyak ng kanyang bisikleta at bawat pagbenta ng tinapay, dala niya ang pagmamahal at pangarap para sa isang mas maayos na buhay. Sa pagpasok ng bagong taon ng eskwela, nagsimula na ang pasukan sa grade 7
Agad na napansin ng mga guro at kaklase ni Brian ang kanyang husay sa pag-aaral. Bukod sa kanyang katalinuhan, nadiskubre rin nilang masipag siya sa pagtulong sa kanilang panaderya at responsable sa paghawak ng pera. Dahil dito, napagdesisyonan ng klase na siya ang gawing treasurer. Class, we need to elect our class officers today, anunsyo ni Ginang Santos, ang kanilang advisor. Any nominations for the position of treasurer? Agad na nagturo si Clara, isang kaibigan ni Brian, at nagmungkahi. I nominate Brian, ma'am. He's very responsible and hardworking. Maraming kaklase ni Brian ang sumang-ayon. Yes, Brian is perfect for the job. Sigaw ng ilan, ngunit si Marvin na dating treasurer noong elementarya ay hindi natuwa. Ma'am, sa tingin ko ako na lang po dapat yung maging treasurer ulit. Sabi ni Marvin na puno ng kumpiyansa. Meron po akong experience at yung pamilya ko po ay laging nakasuporta po sa ating school. Nagkaroon ng botohan. Maliban sa ilang kaibigan ni Marvin, karamihan sa klase ay bumoto kay Brian. Congratulations Brian, ikaw na yung bagong class treasurer natin. Masayang sabi ni Ginang Santos. Sa unang araw ng kanyang tungkulin, dinala ni Brian ang ilang pandesal sa eskwela. Guys, may dala akong pandesal at iba pang tinapay, bili na kayo. Yaya ni Brian sa kanyang mga kaklase. Agad namang nagpunta ng mga ito upang bumili. Wow, masarap naman ang pandesal mo Brian. Puri ni Clara habang kumakagat ng piraso. Mabuti na lang at nandito ka Brian. Nakakabili kami ng masarap na tinapay tuwing umaga. Sabi naman ni Jamie, isa sa mga kaklase nila. Ngunit si Marvin ay hindi pa rin mapakali. Isang araw habang nagpebenta si Brian, lumapit si Marvin at sinabing, baka panis na yan Brian. Ang luma na siguro ng mga tinapay mo, halata naman eh. Hindi pinansin ni Brian ang pang-aasar ni Marvin. Fresh pa to Marvin. Gusto mo bang bumili? Tikman mo. Tanong niya ng magalang. Hindi na, baka masira lang tiyan ko. Sagot ni Marvin na may kasamang pang-iinsulto. Kahit na madalas sinaaway ni Marvin si Brian, nanatiling masaya si Brian sa kanyang buhay sa eskwela. Brian, anong nangyari sa'yo kanina? Tanong ni Clara isang hapon matapos ang klase. Wala yun Clara, okay lang ako. Sagot ni Brian na may ngiti sa labi. Naging pangkaraniwang eksena sa klase nila ang pang-aasar ni Marvin kay Brian. Hoy Brian, baka naman nagbebenta ka na naman ng mga luma mong tinapay dito ha? Sigaw ni Marvin isang umaga. Ngunit ang mga kaklase ni Brian ay hindi nagpapadala sa mga sinasabi ni Marvin. Hindi totoo yan Marvin. Masarap naman ang mga tinitindang tinapay ni Brian. Sagot ni Clara na ikinainis lalo ni Marvin. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Brian sa kanyang pagbebenta at pag-aaral. Brian, kamusta naman ang eskwela? Tanong ni Aling Maria isang gabi habang sila ay kumakain ng hapunan. Okay naman po ma, masaya po ako. Tugon ni Brian na hindi binanggit ang tungkol kay Marvin upang hindi na mag-alala ang kanyang mga magulang. Brian anak, dapat magsabi ka kung may problema ka ha? Paalala ni Mang Tonyo. Opo pa, wag po kayong mag-alala. Sagot ni Brian na puno ng determinasyon. Habang patuloy si Brian sa kanyang araw-araw na gawain, naging mas maingat siya sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi niya inayaan ang mga pang-aasar ni Marvin na makaapekto sa kanyang pag-aaral at pagtulong sa pamilya. Sa bawat umaga, bitbit ang kanyang basket ng tinapay, patuloy siyang nagbebisikleta sa iba't ibang bahagi ng bayan, dala ang pag-asa at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa kanilang paaralan, unti-unti nang napapansin ng mga guro at estudyante ang sipag at dedikasyon ni Brian. Brian, you're doing a great job as our treasurer ha? Sabi ni Ginang Santos isang araw. Salamat po ma'am, ginagawa ko lang naman po ang aking makakaya. Sagot ni Brian na puno ng pagpapakumbaba. Isang hapon habang naglalakad pa uwi, nilapitan si Brian ni Clara. Brian, alam mo, maraming humahanga sa iyo. Hindi lang dahil sa husay mo sa pag-aaral, kundi dahil sa pagiging masipag mo. Sabi ni Clara na may ngiti. Salamat Clara, kayo din. Kayo ang inspirasyon ko sa bawat araw. Sagot ni Brian na ikinatuwa ni Clara. Sa likod ng bawat pang-aasar at pagsubok, nahanap ni Brian ang kanyang lakas at suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Brian, alam mo, proud kami sa iyo. Sabi ni Mang Tonyo isang gabi. Oo nga Brian, basta tandaan mo, nandito lang kami para sa iyo ha. Dagdag muli ng kanyang nanay na si Aling Maria. Sa bawat takbang at padyak ng kanyang bisikleta, dala ni Brian ang mga aral ng buhay na natutunan mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang unang semestre sa paaralan,
Lalo pang nagpursige si Brian sa kanyang pag-aaral at pagtulong sa pamilya. Brian, malapit na ang finals, kaya mo yan, sabi ni Clara isang araw habang nag-aaral sila sa library. Salamat Clara, magtutulungan tayo, sagot ni Brian na may determinasyon sa kanyang mga mata. Dumating ang araw ng final exam at si Brian ay kampante sa kanyang mga sagot dahil sa kanyang masugid na pag-aaral. Matapos ang ilang araw, ibinigay ni Ginang Santos ang resulta ng kanilang exam. Congratulations sa lahat ng top scorers natin, anunsyo ni Ginang Santos habang ipinapakita ang listahan ng mga top 5 sa board. Ang pinakamataas sa klase ay si Julie, pangalawa si Michael at pangatlo si Brian. Nagpalakpakan ng buong klase. Ang galing mo Brian, sabi ni Clara na puno ng ngiti. Salamat Clara, kung hindi rin dahil sa pagtutulungan natin hindi ko naman makakamtan yan eh, sagot ni Brian habang nagpapasalamat din. Sa gilid naman ay nanonood si Marvin na panglima lamang sa listahan. Puno ng selos ang kanyang mga mata habang nakikita ang pagbati ng lahat kay Brian. Brian, salamat ha. Malaki ang naitulong mo sa akin sa pag-aaral, sabi ni Clara na lalo pang nagpasiklab ng galit kay Marvin. Wala yun Clara, basta para sa atin lahat. Tulungan tayo, sagot ni Brian na may ngiti sa labi. Lumipas ang ilang linggo mula sa final exam at nagsimula na ang bagong semestre. Nagkaroon ng event sa kanilang paaralan kung saan kailangan nilang i-decorate ang kanilang classroom. Bilang treasurer, naningil si Brian ng pondo sa kanyang mga kaklase. Mga kaklase, kailangan po natin ng contribution para sa decorations ng classroom natin, sabi ni Brian habang hawak ang kanyang listahan. Nang biglang nagsalita si Marvin. Ako na ang magbabayad para sa buong klase. Huwag na kayo mag-alala. Nagpalakpakan ng klase at nagpasalamat kay Marvin. Salamat Marvin, malaking tulong yan, sabi ni Brian. Walang anuman, sagot ni Marvin na may bahid ng kayabangan. Nang singilin ni Brian si Marvin, binigyan siya nito ng 1,000 piso. O ito na Brian, huwag mong papalitan ha, sabi ni Marvin na may kakaibang ngiti. Salamat Marvin, sagot ni Brian na walang kaalam-alam sa plano ni Marvin. Matapos ang klase, sinamahan ni Clara at ang presidente ng klase si Brian sa bilihan ng mga gamit na pang-decorate. Excited na ako sa maging itsura ng classroom natin, sabi ni Clara habang tinitignan ng mga dekorasyon. Oo nga, sigurado akong magugustuhan ito ng lahat, sagot naman ni Brian. Nang babayaran na nila ang mga gamit, sinabi ng kahera. Pasensya na pero peke itong 1,000 na binayad nyo. Nagulat si Brian at ang kanyang mga kasama. Peke, imposible po, sabi ni Clara. Baka nagkamali lang po kayo, dagdag ng presidente. Pinatawag si Brian, Clara at ang presidente sa office ng mall. Ano ba itong ginagawa nyo? Peke ang perang binayad nyo ah, galit na sabi ng manager. Pasensya na po pero hindi namin alam na peke ang pera, paliwanag ni Brian. Sinabi po sa amin na totoo naman po yan, dagdag ni Clara. Pinatawag ang kanilang mga magulang upang maipaliwanag ang nangyari. Kinabukasan matapos malaman ni Ginang Santos ang nangyari, ipinatawag niya sina Brian, Marvin, Clara at ang presidente sa faculty. Brian, ano ba itong nangyari? Tanong ni Ginang Santos. Ma'am, peke po ang perang binigay sa akin ni Marvin, sagot ni Brian. Sinabi niya na siya na ang magbabayad para sa buong klase pero peke pala ang pera, dagdag naman ni Clara. Agad namang sumagot si Marvin. Ma'am, baka naman pinalitan ni Brian ang pera. Gusto niya lang sisihin ako sa problema eh. Marvin, hindi ko gagawin yan, depensa ni Brian. Ikaw ang nagbigay ng pera sa akin. Tama na, sigaw ni Ginang Santos. Dahil hindi kayo magkasundo, maniningil na lang ako ng pondo sa buong klase at ako na ang bibili ng mga kailangan. Habang palabas ng faculty, panay ang parinig ni Marvin kay Brian. Magnanakaw ka talaga Brian, sinisiraan mo lang ako eh, sabi ni Marvin na may galit sa boses. Hindi pinansin ni Brian ang maparinig ni Marvin. Sa halip, mas lalo niyang pinatibay ang kanyang determinasyon na ipakita ang kanyang integridad at kasipagan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nagpatuloy ang ikalawang semestre at isang umaga ay bumisita muli ang tito ni Brian. Brian, kumusta ka na? Anong bago sa buhay mo? Tanong ng kanyang tsuhin habang sila'y nag-uusap sa kanilang bakuran. Okay naman po ang eskwela tito. Masaya naman po ako, sagot ni Brian na may ngiti. Pero may isa po akong kaklase na may galit sa akin eh. Si Marvin po, lagi niya akong inaaway.
O, anong ginagawa mo? Tanong ni Tito Leo na puno ng pag-aalala. Hindi ko na lang po pinapansin, Tito. Ayoko po ng gulo, sabi ni Brian. Maganda yan, pero tandaan mo rin na kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo kung kinakailangan ha. Paalala ng kanyang tsuhin na may kasamang tapik sa balikat ni Brian. Isang araw nagkaroon ng anunsyo sa kanilang eskwelahan. Magkakaroon tayo ng event para sa Nutrition Month. Maraming contest ang gaganapin kaya maghanda kayo. Anunsyo ni Ginang Santos. Agad na naging excited ang klase nila Brian. Sali tayo sa pageant. Sinong magiging muse at escort natin? Tanong ng presidente ng klase. Ako na ang muse, sabi ni Clara na ikinatuwa ng marami. Si Michael na lang ang escort. Mukhang kaya ng isa pa nilang kaklase. At para sa cooking contest, si Brian ang dapat sumali, sabi ni Julie. Ang galing niya kayong magluto. Oo nga, dapat sumali ka Brian, dagdag ni Clara. Masarap yung mga tinapay na tinda mo. Tiyak na masarap din ang luto mo. Na-excite si Brian sa ideyang ito. Sige na nga, sasali ako pero kailangan ko ng tulong ni Mama para makapag-practice, sabi ni Brian na puno ng sigla. Sa mga sumunod na araw, tinulungan si Brian ang kanyang nanay na mag-practice sa pagluluto. Anak, ito ang recipe ng adobo na sigurado akong magugustuhan ng mga judge, sabi ni Aling Maria habang tinuturuan si Brian sa kusina. Sumama naman si Clara bilang taste tester ni Brian. Wow Brian, ang sarap nito. Sigurado akong mananalo ka, puri ni Clara matapos tikman ang luto ni Brian. Dumating ang araw ng contest. Abala ang lahat sa pag-aayos at paghahanda. Si Brian ay nasa kusina ng eskwelahan. Masipag na naghahanda ng kanyang adobo. Ngunit hindi nila alam na may masamang plano na naman si Marvin. Habang abala si Brian sa pagluluto, palihim na nilapitan ni Marvin ang kanyang niluluto at nilagyan ito ng castor oil. Natawa siya sa sarili. Siguradong sasama ang pakiramdam ng mga judge na kakain ito. Matapos ang ilang sandali, natapos na si Brian sa kanyang pagluluto. Bri, ready na ba ang adobo mo? Tanong ni Clara na puno ng excitement. Oo Clara, ito na. Sana magustuhan nila, sagot ni Brian na may kaba. Nang dumating na ang takdang oras ng pagtikim ng mga judge, masayang piniresenta ni Brian ang kanyang adobo. Ngunit matapos tikman ng mga judge, bigla silang napangiwi at sumama ang pakiramdam. Ano ba to? Bakit parang may kakaibang lasa? Tanong ng isa sa mga judge. Agad na pinatawag si Brian. Brian, ano bang nilagay mo sa adobo mo? Tanong ng isang guro na bahagi ng judging panel. Wala po akong alam ma'am. Sinunod ko lang po yung recipe ni mama, sagot ni Brian na puno ng pagtataka at kaba. Ang kanyang mga kaklase ay agad na dumepensa. Ma'am, posibleng sinabotahe po si Brian, sabi ni Clara. Hindi niya po magagawa yan. Nagsimula na nga silang mag-imbestiga at doon ay napansin nila ang isang umbok na hugis na bote sa bulsa ni Marvin. Marvin, ano yung bote na nasa bulsa mo? Tanong ng teacher habang tinuturo ang bulsa ni Marvin. Tubig ko lang po ma'am, depensa ni Marvin, ngunit nang ipalabas ng guro ang bote, napilitan siyang aminin ang kanyang ginawa. Okay po. Ako ang naglagay ng castor oil sa niluluto ni Brian, pag-amin ni Marvin. Agad na pinagalitan ng teacher si Marvin. Marvin, kailangan kong kausapin ang mga magulang mo. Hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa mo, sabi ng guro na puno ng galit. Matapos ang contest at pagkahuli kay Marvin, pauwi na si Brian na may mabigat na pakiramdam. Bakit kailangan pang mangyari ito? Bulong ni Brian sa sarili habang naglalakad. Sa kabila ng lahat, naroon ng suporta ng kanyang mga kaklase at pamilya. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy at ipakita na sa kabila ng mga pagsubok, kaya niyang magtagumpay. Kinabukasan, pinatawag ng guro ang mga magulang ni Marvin sa eskwelahan. Mr. and Mrs. Reyes, kailangan nating pag-usapan ang ginawa po ng anak ng si Marvin, sabi ni Ginang Santos na puno ng seryosong tono. Naglagay siya ng castor oil sa niluluto ni Brian na naging sanhi ng pagkasakit ng tiyan ng mga judge. Nagulat at napahiya ang mga magulang ni Marvin. Pasensya na po talaga kayo Ma'am Santos. Di namin alam na ba't sa ganito ang ginawa ng anak namin, sabi ni Ginang Reyes na halatang aligaga. Marvin, ano bang pumasok sa isip mo? Dagdag ng tatay ni Marvin na halatang galit na galit. Napatango si Marvin, ngunit sa kabila nito, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Sorry na lang, sagot ni Marvin na walang gana. Hindi sapat ang sorry Marvin. Kailangan mong matutunan ang leksyon dito,
Sabi ni Ginang Santos. Mr. and Mrs. Reyes, ano po ang gagawin ninyo para masiguro na hindi na mauulit ito? Pasensya na po ma'am, sa totoo lang posibleng na-spoil po namin ng masyado itong si Marvin. Pag-amin ni Ginang Reyes. Pero sisiguraduhin namin paparusahan siya at ituturo ang tamang asal. Salamat po sa inyong pag-unawa. Sana'y magbago si Marvin. Sabi ni Ginang Santos bago sila naghiwalay. Matapos ang pag-uusap, pinabalik ni Ginang Santos si Marvin sa klase. Pagbalik sa klase, tahimik lamang si Marvin. Hindi siya pinapansin ng kanyang makaklase at ramdam niya ang galit at pagkadismaya ng mga ito. Ngunit sa isip niya, hindi siya nakakaramdam ng pagsisisi. Sa halip, iniisip niya na si Brian pa rin ang may kasalanan. Napakabida-bida kasi niyang si Brian eh. Bulong ni Marvin sa sarili habang tahimik na nagbabasa ng libro. Di niya ako matatalo kahit anong gawin niya. Pagkatapos ng klase, umuwi na si Marvin sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa kusina, namoy niya ang masarap na lutong bahay na inihanda ng kanilang katulong. Marvin, dumating ka na pala. Bati ng kanilang katulong na abala sa paggisa. Diyan na ba si Kuya Andy? Tanong ni Marvin habang hinuhubad ng sapatos. Oo, nasa sala siya. Sagot ng katulong. Agad na pumunta si Marvin sa sala at nakita ang kanyang pinsan na si Andy, isang kilalang tambay sa kanilang lugar. Kuya Andy, may problema kasi ako eh. Sabi ni Marvin na may halong pagkabalisa sa boses. Oh, anong problema Marvin? Tanong ni Andy habang naglalabas ng sigarilyo. Binuli ako ng kaklase kong si Brian. Palagi na lang niya akong inaasar at sinisiraan. Sabi ni Marvin na gumawa ng kwento upang magalit si Andy kay Brian. Hindi na talaga ako makapag-focus sa school dahil sa kanya. Agad na kumunot ang noo ni Andy. Sino ba yung Brian na yan? Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Sabi ni Andy na puno ng galit. Siya yung bagong treasurer namin sa school. Palagi siyang bida-bida. Dagdag ni Marvin na lalo pang nagsisinungaling. Hayaan mo insan. Ako na ang bahala dyan, babawian ko yung si Brian. Pangako ni Andy habang sinisindihan ang kanyang sigarilyo. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ni Marvin sa klase. Patuloy pa rin ang pananahimik ng kanyang makaklase at ramdam niya ang kanilang paglayo sa kanya. Ngunit sa halip na magbago, lalo pang nagtanim ng galit si Marvin kay Brian. Isang hapon pagkatapos ng klase, umuwi si Marvin na puno ng pangamba ngunit may lihim na kasiyahan dahil sa plano ni Andy. Kuya Andy, ano nang balak mo kay Brian? Tanong ni Marvin habang kumakain ng merienda. Abangan mo na lang Marvin, hindi niya alam kung sinong binabangga niya. Sagot ni Andy na may nakakalokong ngiti. Sa paglipas ng araw, hindi alam ni Brian na may masamang plano si Marvin at Andy laban sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kinakaharap niya sa eskwelahan, nanatili siyang masipag at determinado na magtagumpay. Patuloy siyang nagtitinda ng tinapay at nag-aaral ng mabuti. Hindi alintana ang mga masasamang balak ng kanyang mga kaaway. Sabado noon, at dahil walang pasok at tapos na ni Brian ang kanyang mga assignment, nagdesisyon siyang maglako muli ng mga tinapay sa kanilang lugar. Matagal na rin mula nung huli niyang nagawa ito, matapos magsimula ang pasukan. Mama, maglalako po muna ako ng mga tinapay. Paalam ni Brian habang inaayos ang kanyang bisikleta. Sige anak, mag-ingat ka ha. Sagot ni Aling Maria na may ngiti sa kanyang labi. Bumalik ka agad bago magdilim. Opo ma, salamat po. Tugon ni Brian na puno ng kasiyahan. Habang nagbebisikleta, masigla niyang binati ang kanyang mga suki. Mga suki, nandito na po ulit ako. Bili na kayo ng masarap na tinapay. Tawag ni Brian habang dumadaan sa bawat bahay. Brian, ang tagal mong nawala ha. Namiss namin ang mga tinapay mo. Sabi ng isang matandang babae habang bumibili ng pandesal. Pasensya na po, Lola. Marami lang pong ginagawa sa school eh. Sagot ni Brian na may ngiti. Salamat po sa pagbili ninyo. Saksamang palad habang nasa kalagitnaan ng kanyang ruta, isang grupo ng mga tambay ang sumalubong kay Brian. Ito ang grupo ni Andy, na matapos magtanong-tanong ay natukoy na kung sino si Brian, ang batang sinasabing ng bully sa kanyang pinsan na si Marvin. Oh, ikaw pala si Brian? Sabi ni Andy na may halong panlilisik sa mga mata. Ano bang binibenta mo dyan ha? Mga tinapay po. Sagot ni Brian na may halong kaba. Bumaba siya sa kanyang bisikleta upang ipakita ang kanyang mga paninda. Bigla na lang siyang sinugod ng grupo. Uy mga tinapay, tignan nga natin yan. Sabi ng isa sa mga tambay habang tinutulak si Brian patumba.
Natumba si Brian at sinumulan nilang itulak at tapakan ang kanyang bisikleta. O tama na, wag niyo nang saktan yan, menor de edad pa yan. Baka mapahamak pa tayo, sabi ni Andy habang sinusubaybayan ang kanyang mga kasama. Yung bisikleta na lang ang sirain natin. Nagmamakawa si Brian habang nakalood sa lupa. Wag po please, wag niyo pong sirain ang bisikleta ko, kailangan ko po yan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Andy at ng kanyang mga kasama. Ang tapang mo ah, magmamakaawa ka ngayon matapos kang mambuli, sabi ni Andy habang tinatadya ka ng bisikleta ni Brian. Dapat lang na maturuan ka ng leksyon. Patuloy na lang pinagtatadyakan at tinapakan ng bisikleta hanggang sa ito'y masira. Ang mga tinapay na tinda ni Brian ay kanya-kanyang tinapakan at pinagtawanan. Masarap ba to? Mukhang panis naman eh, sabi ng isa pang tambay habang tumatawa. Nasa kaligtaan sila ng pang-aalipusta nang biglang may sumigaw na lalaki sa kanila. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Malakas na sigaw ng lalaki. Nilingon nila at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng sundalo. Nakilala ito ni Brian bilang ang kanyang tito. Tito Leo! Sigaw ni Brian habang nakaluhod pa rin sa lupa. Agad na tumakas ang grupo ni Andy nang makita ang sundalo. Tara na, baka mapahamak pa tayo, sabi ni Andy sa kanyang mga kasama habang nagtatakbuhan papalayo. Lumapit si Leo kay Brian at tinanong, Brian, kilala mo ba ang mga tambay na yon? Hindi po tito, hindi ko po sila kilala, sagot ni Brian na puno ng takot at pagod. Ayos ka lang ba? Minasaktan ba sa'yo? Tanong ng kanyang tsuhin habang tinutulungan si Brian na tumayo. Ayos lang po ako tito pero sira na po yung bisikleta ko, sagot ni Brian na may luha sa mga mata. Hayaan mo Brian, aayusin natin yan, halika na. Umuwi na muna tayo at ipapaalam natin ito sa mga magulang mo, sabi ni Tito Leo habang inaakay si Brian pabalik sa kanilang bahay. Pagbalik sa bahay, agad na kinuwento ng kanyang tsuhin ang nangyari kay Aling Maria at Mang Tonyo. May mga tambay na sumugod kay Brian kanina. Sira ang bisikleta niya at pati mga tinapay niya pinagtatadyakan, sabi ni Leo na puno ng galit. Naku Diyos ko anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Maria habang yakap-yakap si Brian. Opo ma, pero natatakot pa rin po ako, sagot ni Brian habang humahagulhol. Dapat natin itong sumbong sa barangay, sabi ni Mang Tonyo na puno ng determinasyon. Hindi pwedeng palampasin to. Agad silang pumunta sa barangay upang magsumbong. Kapitan, may nangyari po sa anak namin, sinugod po siya ng matambay at sinira ang bisikleta niya, paliwanag ni Mang Tonyo. Anong pangalan ng mga tambay na iyon? Tanong ng kapitan. Hindi ko po kilala Kap, pero kailangan po natin silang hanapin. Hindi po dapat maulit ito, sagot ni Leo. Oo, tama kayo. Aaksyonan natin ito, sagot ng kapitan na may seryosong muka. Magpapadala kami ng mga tao para mag-imbestiga at mahuli ang mga gumawa nito. Sa kabila ng nangyari, nakaramdam ng konting ginahawa si Brian dahil sa suporta ng kanyang pamilya. Salamat po Tito Leo. Kung hindi po dahil sa inyo, ewan ko na po kung ano pong nangyari sa akin, sabi ni Brian habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Anak, lagi kaming nandito para sa iyo, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka, sabi ni Aling Maria habang niyayakap si Brian. Sa gabing iyon, kahit na puno ng takot at pangamba, nakatulog si Brian na may konting ginahawa sa puso dahil sa pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Alam niyang sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. Gamit ang koneksyon ng tito ni Brian na isang sundalo, mas napabilis ang pag-iimbestiga ng mga pulisya sa kaso. Agad nilang chinek ang CCTV footage sa lugar kung saan nangyari ang insidente at tinanong ang mga residente kung kilala ba nila ang grupo na nakita sa video. Hindi nagtagal, natukoy nila ang mga tambay, si Andy at ang tatlo niyang tropa, mga kilalang tambay sa kanilang lugar. Ipinatawag agad ang mga tambay sa barangay. Dumating si Andy kasama ang kanyang mga kaibigan. Halatang kinakabahan ngunit pilit na nagmamatapang. Kasama ni Brian ang kanyang mga magulang at ang kanyang tsuhi na si Leo. Ang kapitan ng barangay ay naroon din upang pamahalaan ang pag-uusap. Andy, anong paliwanag mo sa ginawa mo kay Brian? Tanong ng kapitan na may seryosong tono. Hindi namin ginawa yun ng walang dahilan, sagot ni Andy na may halong galit. Guminti lang ako para sa pinsan ko na si Marvin. Binuli siya sa school ni Brian. Nagulat si Mang Tonyo at Aling Maria sa narinig. Anak, totoo ba yan? Tanong ni Aling Maria kay Brian na puno ng pag-aalala.
Hindi po ma. Hindi ko naman po binubuli si Marvin. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Sagot ni Brian na puno ng pagtataka. Kung hindi pa kayo naniniwala, pwede po nating itanong sa mga kaklase ko. Andy, mali ang impormasyon na nakuha mo. Sabi ni Leo na puno ng otoridad. Walang ginawang masama si Brian kay Marvin. Sadyang naninira lang sa kanya ang pinsan mo. Hindi makapaniwala si Andy. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Brian ang katotohanan. Kung ganun, bakit nagsinungaling si Marvin? Tanong ni Andy na halatang naguguluhan. Naninira siya dahil sa selos niya kay Brian. Ilang beses nang kunento sa akin ng pamangkin ko ang ginagawa ng pinsan mong si Marvin sa kanya. Kaya wala kang karapatang saktan ng pamangkin ko, sirain ang mga gamit niya. Tumahimik si Andy at ang kanyang mga kasama. Halatang nagsisisi na sila sa kanilang ginawa. Ano po ang gagawin niyo sa amin? Tanong ni Andy na halos hindi makatingin ng diretso sa pamilya ni Brian. Kailangan ko yung managot sa ginawa ninyo. Sabi ni Tito Leo na puno ng galit. Dapat ipakulong kayo para madala. Pero Leo, pagputol ni Mang Tonyo, masyado naman natang matindi ang pagpapakulong. Huwag na nating palakihin pa ang gulo. Anak, gusto rin naming marinig ang desisyon mo. Sabi pa ni Aling Maria na puno ng pagmamalasakit. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Nagkaroon ng dilema si Brian. Gusto niyang sundin ang kanyang mga magulang na wag nang palalain ng sitwasyon. Ngunit alam din niya na hindi pwedeng basta na lamang palampasin ang ginawa ng grupo ni Andy sa kanya. Matagal niyang pinag-isipan ito bago nagdesisyon. Sa tingin ko, hindi sapat ang simpleng sorry lang. Sabi ni Brian na puno ng determinasyon. Dapat pagbayarin nila ang nasira nilang bisikleta ko at ang mga nasayang na tinapay. Nagulat ang lahat sa naging desisyon ni Brian. Brian, sigurado ka ba? Ayun lang yung gusto mong mangyari? Tanong ni Leo na halatang nag-aalala. Oo, Tito. Kailangan po nilang matutunan ng leksyon. Pero ayoko po silang makulong. Gusto ko lang na makuha ang hustisya na nararapat para sa ginawa nila. Sagot ni Brian na may kasiguraduhan. Nagkaroon ng kasunduan na babayaran ng grupo ni Andy ang halaga ng nasirang bisikleta at mga tinapay. Agad nilang inabot ang pera kay Brian bilang kabayaran. Pasensya na Brian, hindi na mauulit to. Sabi ni Andy na halos mabasag ang boses dahil sa pagsisisi. Tandaan nyo yan at sana magbago na kayo. Sagot ni Mang Tonyo habang tinitignan ng mga tambay. Pagkatapos ng lahat, lumapit si Tito Leo kay Brian. Proud ako sa iyo, Brian. Pinakita mong hindi ka lang mabait kundi marunong ka ring ipagtanggol ang sarili mo at kunin ang hustisya na nararapat sa iyo. Sabi ni Leo na may halong pagmamalaki. Salamat po, Tito. Salamat din po, Mama, Papa. Sagot ni Brian habang niyayakap ang kanyang pamilya. Kayo po ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa pag-uwi nila, naramdaman ni Brian ang kagaanan ng loob dahil sa suporta ng kanyang pamilya at sa katarungan na kanyang nakamit. Alam niyang sa kabila ng mga pagsubok, lagi siyang may masasandalan at magpapatuloy siya sa kanyang mga pangarap na may tibay at determinasyon. Kinagabihan din na iyon, pumunta si Andy sa bahay ni na Marvin. Galit na galit siya at walang inaksayang oras para kumprontahin ang kanyang pinsan. Marvin, ano ba tong ginawa mo? Sigaw ni Andy pagdating pa lang sa pintuan. Nagulat si Marvin sa pagdating ni Andy. Kuya, anong ginagawa mo rito? Sinungaling ka, Marvin. Dahil sa kasinungalingan mo, napahamak ako at ang mga kaibigan ko. Bulyaw ni Andy habang lumalapit kay Marvin. Narinig naman ng mga magulang ni Marvin ang kaguluhan at agad silang lumapit. Ano ba nangyari rito? Tanong ni Ginoong Reyes. Kailangan niyong malaman ang ginawa ng anak niyo. Sagot ni Andy. Sinabi ni Marvin na binubuli daw siya ng kaklase niyang si Brian sa school. Kaya sinugod namin ng mga tropa ko ito para turuan ng leksyon at tumigil na. Pero hindi pala totoo yun. Pinagsinungalingan lang ako ni Marvin para magantihan niya si Brian, yung kaklase niya. Lalong nagalit si Ginoong Reyes. Marvin, totoo bang sinasabi ng pinsan mo? Hindi makatingin ng diretso si Marvin sa kanyang mga magulang. Ma, sorry po. Hindi ko na po uulitin talaga. Sagot niya na may halong takot at pagsisisi. Sumasobra ka na talaga, Marvin. Umakyat ka at magkulang ko muna sa kwarto mo. Utos ni Ginang Reyes na puno ng galit. At ikaw, Andy, paano ka naniwala agad sa sinabi ng pinsan mo? Dapat nag-imbestiga ka muna. Napahiya si Andy at umalis sa bahay nila Marvin nang walang imik. Si Marvin naman ay pumasok sa kanyang kwarto, puno ng takot at panghihinayang sa kanyang ginawa.
Kinabukasan, napagpasya ng mga magulang ni Marvin na samahan siya sa bahay nila Brian. Marvin, pupunta tayo ka na Brian para humingi ka ng tawad, sabi ni Ginoong Reyes na puno ng determinasyon. Pero pa, pagsubok ni Marvin natutulan ang plano ng kanyang tatay. Walang pero, sumama ka sa amin, utos ni Ginang Reyes nang walang balak magpatinag. Pagdating nila sa bahay nila Brian, kumatok si Ginang Reyes sa pinto. Magandang umaga po, pwede po ba namin kayong makausap? Bumukas ang pinto at sumalubong si Aling Maria. Ano po ang kailangan ninyo? Gusto po sanang humingi ng tawad ng anak namin sa nangyari, sagot ni Ginoong Reyes. Marvin, magsalita ka. Seryoso ang mukha ni Marvin habang nagsasalita. Brian, pasensya sa lahat ng ginawa ko, mali ang mga sinabi ko kay Kuya Andy. Hindi ko na dapat ginawa yun, patawarin mo ako, sabi ni Marvin habang unti-unti nang naluluha. Lumapit si Brian kay Marvin at tinapig ito sa balikat. Salamat sa paghingi ng tawad, Marvin. Ayos na tayo. Kung di mo ako gusto, sana wag na lang tayong magpansinan kaysa mag-away pa tayo at magkasakitan, sabi ni Brian na may halong pagkaintindi. Nang marinig ito ni Marvin, tuluyan na siyang bumigay at umiyak ng todo. Pasensya na Brian, ayoko na ng gulo, sabi niya habang humahagulhol. Okay lang Marvin, ayoko rin naman ng gulo. Basta't magkaintindihan tayo, ayos na yan, sagot ni Brian habang niyayakap si Marvin. Nagkaroon ng kaunting katahimikan bago nagsalita muli si Ginoong Reyes. Salamat Brian, sana maging maayos ng lahat. Opo tito, salamat din po sa pagpunta ninyo rito, sagot ni Brian. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na sina Marvin kasama ang kanyang mga magulang. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Marvin ang kagaanan ng loob dahil sa pagtanggap ng tawad ni Brian. Nalaman niya ang halaga ng pagiging tapat at nagpasya siyang magbago para sa ikabubuti ng lahat. Lumapit si Tito Leo kay Brian pagkatapos ng pag-alis nila Marvin. Proud na proud ako sa iyo pamangkin. Pinakita mong marunong kang magpatawad at mapagkumbaba ka, sabi ni Tito Leo na may halong pagmamalaki. Salamat po Tito, natutunan ko po ito sa inyo. Kina Mama at Papa, kailangan nating maging mabuti sa kabila ng lahat ng pagsubok, sagot ni Brian na may ngiti. Ang importante, natutunan ni Marvin ang kanyang leksyon at naging maayos ng lahat, sabi naman ni Mang Tonyo na puno ng pagmamalasakit. Tama yan anak, laging tandaan, ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan kung hindi kalakasan mo yan, sabi naman ni Aling Maria habang niyayakap si Brian. Sa araw na iyon, natutunan ni Brian ang halaga ng pagpapatawad at pag-unawa. Matapos ang paghingi ng tawad ni Marvin, napagdesisyonan ng pamilya ni Brian na lumabas upang tuluyan ng makalimutan ni Brian ang mga nangyari sa kanya at makamove on na rin. Linggo noon kaya't una silang pumunta sa simbahan para magsimba at humingi ng proteksyon sa kanilang gagawing paggala. Salamat po Panginoon sa lahat ng biyayang natanggap namin. Sana'y patuloy niyo po kaming gabayan, bulong ni Aling Maria habang nakayuko sa panalangin. Matapos magsimba, pumunta sila sa mall. Brian, bibili tayo ng bagong bisikleta para sa'yo, sabi ni Mang Tonyo na may halong kasiyahan sa boses. Talaga pa? Salamat po, sagot ni Brian na puno ng saya. Pagdating sa mall, dumiretso sila sa tindahan ng bisikleta. O Brian, piliin mo na ang gusto mo, sabi ni Aling Maria habang tinitignan ng mga bisikleta. Pinili ni Brian ang isang magandang modelo, mas maganda kaysa sa nauna niyang bisikleta. Gusto ko po itong kulay asul, sabi ni Brian habang tinitignan ng bisikleta na may magandang detalye. Magandang napili mo anak, sabi ni Mang Tonyo. O sige, bibili natin yan. Habang ma-order sa isang fast food restaurant ang mga magulang ni Brian, may pagkakataon si Brian na makausap ang kanyang tito. Tito Leo, salamat po sa lahat ng tulong niyo ha, sabi ni Brian habang naghihintay sila ng kanilang order. Walang anuman Brian, sabi ni Leo na may ngiti sa labi. Alam niyo po tito, hindi ko alam na sundalo po kayo, sabi ni Brian na may halong pagtataka. Nagulat si Leo. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Tanong ni Leo na halatang nagtataka. Sundalo ako. Alam mo kasi Brian, madalas akong nasa kampo, kaya hindi ko rin kayo masyadong napupuntahan. Kwentuhan niyo naman po ako tungkol sa trabaho niyo tito, hiling ni Brian. Alam mo, sa kampo namin, hindi sapat ang pagiging mabait lang Brian, simula ni Leo habang nakatingin kay Brian. Meron akong kasamahan noon na napakabait at masipag.
Pero dahil dito, inabuso siya ng mga may matataas na posisyon. Lahat ng mahirap na trabaho ay binibigay sa kanya dahil alam nilang hindi siya tumatanggi. Ang hirap naman po nun, Tito. Sagot ni Brian na halatang naaawa. Tama ka, Brian. At nang masangkot sa isang gulo ang isang mataas na opisyal, ang kasamang kong yun ang itunuro nilang may sala. Wala siyang magawa dahil sa kabaitan niya. At wala siyang ebidensya para ipagtanggol ang sarili niya. Patuloy ni Leo na halatang nag-aalala habang inaalala ang kasamahan. Ano pong nangyari sa kanyang tito? Tanong ni Brian na puno ng pag-aalala. Dahil nga sa walang ebidensya, napawalang sala ang may mataas na posisyon. Pero ang kasamaan ko ay tumigil sa pagiging sundalo. Sobrang kawawa siya. At natutunan ko na dapat marunong tayong ipagtanggol ang sarili natin. Sagot ni Leo na puno ng hinanakit. Dahil dito, lagi kong tinuturo sa iyo na ipagtanggol mo ang sarili mo, Brian. Dagdag ni Leo. Pero alam mo, natutunan ko rin sa iyo na pwede nating ipagtanggol ang ating sarili sa ibang paraan. Hindi laging kailangan ng puwersa at pakikipaglaban. Ang ginawa mo kay Marvin, na humingi ng hustisya pero hindi naghangad ng paghihiganti, ay isang magandang halimbawa doon, Brian. Ngumiti si Brian. Salamat po, Tito. Natutunan ko po kasi sa inyo yan at kina Mama at Papa. Kailangan nating maging mabuti pero hindi ibig sabihin na hayaan nating apihin tayo. Sabi ni Brian na may halong tapang at kabaitan. Nang dumating ang mga magulang ni Brian na may dalang pagkain, agad silang sumali sa usapan. Oh, ano bang pinag-uusapan niyo rito? Tanong ni Aling Maria habang iniaabot ang pagkain kay Brian. Kinento ko lang kay Brian ang tungkol sa trabaho ko at ang halaga ng pagtatanggol sa sarili. Sagot ni Leo. Tama yan, Brian. Lagi kang maging mabuti pero wag mong hahayaang apihin ka ng iba. Sabi ni Mang Tonyo habang kumakain sila. Salamat, Ma. Pa, lagi ko pong tatandaan ang mga aral ninyo. Sagot ni Brian na may ngiti sa labi. Matapos kumain, nagpasya ang pamilya ni Brian na maglibot pa sa mall. Masaya nilang tinignan ang iba't ibang tindahan at namili ng ilang mga gamit para sa kanilang bahay. Nakita ni Brian na unti-unti nang nawawala ang kanyang takot at pangamba dahil sa suporta ng kanyang pamilya. Basta tandaan mo, Brian, nandito lang kami lagi para sa iyo, sabi ni Aling Maria habang naglalakad sila. Oo nga, anak, lagi kaming nandito para gabayan ka. Dagdag pa ni Mang Tonyo. Tama sila, sabi ni Leo. At ako rin, Brian, kahit nasaan man ako, lagi mong tatandaan na may tito kang handang tumulong. Salamat po, Tito. Salamat po, Mama, Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Sagot ni Brian na puno ng pagmamahal. Sa pag-uwi nila, ramdam ni Brian ang kagaanan ng loob at kasiyahan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pamilya siyang masasandalan. Nagpatuloy ang semestre sa eskwelahan nila Brian at unti-unting naging maayos na ang kalagayan sa kanilang klase. Sa tuwing may event, nagtutulungan ng mga estudyante upang masiguro ang tagumpay ng bawat isa. Si Brian, na laging nakangiti at handang tumulong ay naging inspirasyon ng marami. Dahil sa kanyang mabuting kalooban, natutunan ng mga klase niya na magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Si Marvin, sa kabila ng kanyang nagawang pagkakamali ay unti-unti ring natutunan ang kahalagahan ng pagbabago. Dahil sa reputasyon niyang paninira kay Brian, naging mailap sa kanyang mga kaklase. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, pinakita ni Brian ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pakipag-usap at paghingi ng tulong kay Marvin. Marvin, kailangan ko kasi ng tulong sa project natin. Pwede ka bang sumama sa akin? Tanong ni Brian isang araw habang sila'y nag-aaral sa library. O sige, Brian. Salamat. Sagot ni Marvin na may halong pag-aalinlangan ngunit masaya. Nang makita ng iba na nagawang makipag-usap ni Brian kay Marvin, unti-unti na rin nilang tinanggap si Marvin. Kung kaya ni Brian na magpatawad, kaya rin naman natin siguro, sabi ni Clara sa mga kaklase nila. Lahat naman tayo nagkakamali. Importante ay natututo tayo. Lumipas ang mga taon at unti-unting naging maayos ang kanilang kalagayan sa klase. Nagtutulungan sila sa bawat pagsubok at aktibidad sa eskwela. Nang dumating ang araw ng kanilang pagtatapos sa high school, masayang lahat dahil sa kanilang mga natutunan at mga karanasang hindi nila makakalimutan. Sa araw ng graduation, pinuno ng saya at lungkot ang buong paligid. Brian, Clara, Marvin, congratulations sa ating lahat. Bate ni Julie habang sila'y naghahanda sa likod ng entablado.
Congrats din sa'yo, Julie. Grabe, tapos na talaga tayo, no? Sagot ni Brian na may halong saya at lungkot. Oo nga, parang kailan lang. Dagdag ni Clara na may ngiti sa labi. Habang inaayos ni Marvin ang kanyang toga, lumapit siya kay Brian. Brian, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matututunan ang halaga ng pagpapatawad at pagbabago. Sabi ni Marvin na puno ng emosyon. Wala yun, Marvin, ano ka ba? Ilang taon nang nangyari yun. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Ang importante, natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Sagot ni Brian na may ngiti. Dumating na ang oras ng seremonya. Isa-isang tinawag ang mga estudyante upang tanggapin ang kanilang mga diploma. Nang tawagin na ang valedictorian, umakyat si Julie sa entablado upang ibahagi ang kanyang talumpati. Mga klase, guro at magulang, magandang araw sa inyong lahat. Panimula ni Julie. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagtatapos ng isang kabanata ng ating buhay. Nagpatuloy si Julie. Hindi ako ang pinakamasipag sa ating klase dahil siguradong si Brian yun. Sa bawat araw nakita ko kung gaano siya kasipag sa pag-aaral at pagtulong sa kanyang pamilya. Hindi rin ako ang pinakamatapang sa ating klase dahil ito ang katangian ni Clara. Sa bawat hamon ipinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon. At kahit na masama ang ugali ni Marvin dati, nakita ko kung gaano kabilis ang nagbago sa kanyang ugali na hindi ko kayang gawin. Pero kahit hindi ko kayang gawin ang mga ito, nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil ginamit ninyo ang mga katangian na wala ako para punan ang mga wala ako at magtulong-tulungan tayo. Nagkaroon ng malakas na palakpakan mula sa mga kaklase at guro. Sa bawat takbang ng ating paglalakbay, natututunan natin ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagtatapos na ito ay hindi lamang simbolo ng ating mga natutunan sa loob ng silid-aralan, kundi pati na rin ang mga aral na natutunan natin sa labas nito. Patuloy ni Julie habang pinipigilan ng mga luha. Kaya sa huli, nais kong pasalamatan ng bawat isa sa inyo. Ang ating mga guro na walang sawang nagturo at gumabay sa atin. Ang ating mga magulang na laging nandyan para suportahan tayo. At syempre, ang ating mga kaklase na naging parte na ng ating mga alaala at karanasan. Ang pagtatapos na ito ay simula pa lamang ng mas maraming hamon at tagumpay sa ating buhay. Muli, congratulations sa ating lahat. Pagtatapos ni Julie na puno ng emosyon. Nang matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ng mag-aaral kasama ang kanilang mga pamilya. Brian, proud na proud kami sa iyo, sabi ni Mang Tonyo habang naiyakap si Brian. Salamat po, Papa. Lumapit din ang kanyang tito Leo. Alam mo na ba kung ano ang gusto mong kunin sa kolehiyo? Hindi ko pa po naiisip pero bala ko pong magtayo ng negosyo. Ayoko na po kasing pagtrabahuin pa sila mama. Gusto ko pong ako nang nagtatrabaho para sa kanila. Ngumiti naman ang tito Leo niya dahil kahit na tumanda na si Brian ay patuloy itong naging mabuting bata. At alam niya na saan man pupunta si Brian, magkakaroon siya ng positibong pagbabago para sa lahat.